Okay, welcome sa inyo. Tayo ay nasa bagong libro, Book of the First Timothy. Okay. Okay. Isa sa mga magandang libro eh. Actually, Okay. dalawa to eh. Mm. Ano ba sir? Last week, medyo may kagandahan naman yung topic natin eh. About siya sa last chapter nung Second Thessalonians na pinamagatan natin na huwag kang tamad, huwag kang... Actually, EPA lang yung gusto ko ilagay dun. Pero baka masyadong kolokyal, baka masyadong informal. Kaya huwag kang pakialamero. Okay. Do not be busy Buddies. although madami pang i-discuss dun sa mga huling bilin ni Pablo dito sa Thessalonians. So kung susumahin at bubuurin natin sir. Okay. Ano ang pinaka main na problema o message ni Paul sa Thessalonians 1 and 2? Kumbaga is ini-establish ni Paul yung mga Thessalonians sa truth. Though sandaling panahon lang siya andon, gusto niya na magpatuloy yung kanilang zeal. Kasi batang ano lang sila eh, batang church eh. Although parang may mga commendable na sinabi si Paul sa kanila. Yes, actually. Pero gusto niya na mas mag-abound pa sila. Kumbaga mas mag-improve. Also, in-encourage din niya yung mga Thessalonians na yung mag-hope sila doon sa tinatawag natin na sila is babalikan talaga ni Christ. Hindi sila na-miss out. Hindi sila nalagpasan ni Christ. Okay. Ay, yung about din yung sa second coming. Okay. Yun. Main ano nila. May kalituhan sila sa ganun. Pinag-iingat din niya yung sa mga false prophet. Lagi naman ganun ang theme eh. Pinag-iingat tayo sa mga false prophets, ang ganyan, mga maling doctrine. And it went there dun sa Thessalonians. At sa Thessalonians, walang specific na sin ang ina-address against very general dun sa church na yun. Yes, exactly. May ano din eh, meron tumatak sa akin na yung about sa excommunicado. Oo. Sa kay anathema. Di ba yung magkaiba yun? Yung ine-excommunicate mo muna yung tao, ibig sabihin, tinatanggal mo yung divine protection sa tao na yon para yung attacks ng world tsaka kay Satan is magpe-penetrate talaga sa tao na hanggang sa ma-realize niya na mali pala tong buhay ko, mali pala tong decision ko. Para, kumbaga, ang intention ay para maitama ka. Ma-realize mo na may mali kang practice. May mali kang lifestyle. Kasi sabi doon, nang mapahiya siya. Sabi ko, ang harsh naman nung dating. Nandito eh. Yun nga mismo yung nakalagay doon sa Bible. Pero kasi ngayon, kung magkagayon, tandaan nyo, siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya mapahiya. Yun yung kanya. Pero sa mga child protection policy, bawal yung mga napapahiya. Pero ina-explain ko yun ang balance sa subject namin na personal development eh. Though nakalagay siya sa child protection policy, yung mga ganun na parang bawal mapahiya, ganyan-ganyan. Sabi ko, yung discipline na masasaktan tayo, pero yung bounds niya is controlled, yung motivation niya is tama, professional, pa rin somehow, sometimes, kinakailangan, okay? Kailangan na masaktan o kinakailangan na mapahiya. Tingin mo ba, Sir John, so, kumbaga, ito yung usapan lamang naman, sa mga ganong protection, natutulungan ba niya tayo as a whole, as a person? Kasi meron thought sa akin na hindi kaya dahil sa andaming mga rules at protection programs ay hindi natin maranasan yung dapat nating maranasan para tayo lumakas. Di ba merong experiment nun yung sa mga daga? Oo. Di ba nung ibinigay lahat yung universe ng mga yung parang utopia ng mga daga. Ibinigay lahat, di ba? Inalis yung mga whatever na difficulty ka. Nag-ano din eh, nag-subside din. Ibig sabihin, nag-self-destructed eh. So, meaning to say, kung hindi natin ina-allow in some point na yung tao or yung mga bata is maranasan nila yung consequence. Diba? May conflict pressure and consequence. They will think that everything is easy along the way. Parang napapawalan nga ng saysay na ma-develop yung personality. Ito, meron one time na talaga napagsabihan ako na estudyante na dumating sa point na, yun nga, naiyak. Na tinatagan ko talaga kasi sinabi ko sa kanya, natatakot kasi sa akin estudyante. Sabi ko sa kanya, ba't ka natatakot sa hindi mo kataanuhin? Di siguro nga dahil masungit.
sabi ko, I just have to be fair na sinabihan ko yung iba. Kailangan din kitang pagsabihan. What would you think kung pinagsabihan ko sila tapos ikaw hindi? Di ba? It will also reflect na meron akong partiality or favoritism. Parang in that sense or in that line. So, meaning to say, i-allow mo. Kaya kunwari merong bata na, kunwari matigas yung ulo, lisaw ng lisaw, ganyan, tapos biglang nauntog, tapos biglang umiyak na sobrang lakas. Ako naman, hindi ako yung palaging to the rescue. Minsan kasi kailangan lang ano yun mag-marinate yun, Oo. May mga core may mga... nung kami, ganun, parang, yaman mo siya, madapa. Yaman mo siya dyan. Sige, takbo pa. Di ba? Katulad nung minsan. Tapos yung gagamutin ka, yung alam na half day pa yung... tayo late ba yun? Yung half day? Yung anak kasi nung teacher ko likot, sinasabihan na nga niya na wag maglikot. Alam mo yung parang dahil bata nga, may ipa-slide pa nalaman na untog yung ulo dun sa, hindi sa dulo nung dito sa side lang. Hindi, sobrang iyak. Tapos nagkabukol. Siyempre, mga nanay yung kasama ko, siyempre ang reaction nila is, ay parang kawawa naman ba? Ganon. Ako naman, though wala akong anak, sa tingin ko, ang pinakatama doon is, hindi, nasaktan siya. O ganunin mo lang, pero yung, wag mo nang sasabihin, ay, kawawa naman. Hindi. Consequence nga, consequence nga nung ginawa niya yun. Okay? Tapos, kunwari, nauntog na, ay, pabaya yun, nanay. Kunwari, kahit na super ingat ka na, hindi mo mababantayan 100%. Kunwari, hindi mo pinadadapuan ng lamok, hindi nahihirapan, ganyan-ganyan. Kung akala mo na protektahan mo siya 100%, na protektahan mo siya sa external force. Di ba nga si Juan, di ba, nung nalunod, nagka-realization. Nagka-realization. Mama, ano yung sabi niya? Ma, I'm sorry, I will not do that again. Na-realize niya na kailangan niya sumunod. Kasi it's not against him na sumunod siya. It is for his protection pala, kaya dapat kang sumunod. At minsan, ganun din tayo sa Diyos. Ba't baka ang Diyos ay parang kadaming rules? Ba't ba parang kadaming inaano na... Nagbibiroan nga yung Diyos sa pulay utos. Tapos daddy mo naman kadami. Kagano. Sabi ko, wrong. 613 po kaya. Mamaya aralin natin. Sige. Kung ano yung kung ano yung force ng utos. Sige, let's start with number 1. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Okay. Yung pagsasabi ni Paul dito ng credentials niya na siya is apostle. Okay, pinakikita niya na nung before, ganun din siya. Pinakikita niya na hindi siya yung self-appointed. Meron talaga siyang authority. Kasi nga lalo na sa Corinthians yung para ba inaano siya, minamaliit, na para bang dinedegrade, para wala siyang credentials. Ang nangyayari kasi doon, para ko na-hatching. Na-hatching ka? Sige, boo! Assume. So, minamaliit kasi siya. Actually, kung yung credentials, hindi ka natuloy. Kung si Paul kasi, kung ang ano lang naman, yung siya bilang tao, wala namang problema eh. Kaso nga lang, kung madadawit kasi yung pagtitiwala ng mga tao sa Diyos, yung pag-hope ng tao dahil doon, dahil lang sa, hindi ka naman, hindi ka naman yung main apostle ni God eh. Hindi mo nga na-meet si Jesus in the flesh eh. Hindi, may mga magsabi ng ganun. Sino ka ba? Dati kang Oo, yun. Tao. Not knowing na si Paul is merong wilderness experience na si Jesus mismo talaga yung nag-call sa kanya. So, doon sa bagay na yun, encouragement siya, lalong-lalo na sa mga Gentiles, na totoo yung gospel na ibinahagi sa kanila. Na may plano din yung Diyos sa kanila. Isa ang isipin mo doon, ang ganda na yung isang taong ganun na ang sama sa paningin ng mga natin. Piluin mo, Christian, papapatay mo, naging Christian. Yun, meron yun mamaya. Diba? Meron yun siyang magandang, ako din pala pwede. Akala ko ang dumi-dumi ko na. I-explain yan mamaya. So parang point lang dito, yung credentials ni Paul is hindi para ingatan yung image niya. Yung credentials ni Paul is para ingatan yung imahe ng Diyos at yung imahe ng Ebanghelyo. Para hindi niya ma-profane yun. Pero hindi siya talaga, hindi yung sarili niya talagang iniingatan niya hindi dito. Yung parang, minalate ako. Hindi, kailangan hindi ganun. Hindi ego.
So, makikita din natin dito na si Paul is probably he dealt with false teachers personally. So, kaya kinocommand niya charge niya si Paul na manatili ka. Si Timothy. Kasi kailangan umalis ni Paul dito. So, this is an encouragement din kay Timothy na pinagkakatiwalaan niya si Timothy. Background, sino si Timothy? Si Timothy dito is sa buhay. Masasabi nating anak-anakan niya in terms of nilid. Kasama niya sa ministry. Yeah, pero kumbaga isa sa mga nasharean niya yung family niya. Ayan. So si Timothy, isa ba siyang pastor? Isa ba siyang minister? Ayan, minister. Kumbaga kapartner niya sa ministry. Kasama niya sa ministry. So, kumbaga, si Timothy kasi yung nanay niya is a Christian. Tapos yung lola din niya is a Christian. So, basically, nagkaroon siya ng seed ng knowledge ng truth dahil din sa kanyang mga grandparents and parents. Yung tatay kasi Greek. So yun yung importansya ng yung sa pamilya, meron talagang nagtuturo ba? Then may binanggit dito our Savior. Yung title kasi merong conspiracy na kapag ikaw ay panganay na anak, sa Diyos ka. Lahat naman sa Diyos. Pero yung conspiracy na yun, tingnan nyo, yung lahat ng mga panganay, sila yung nagsiserve sa church, sila yung parang main na forerunner sa bahay. Ewan ko lang. Okay. Pero tingnan mo lagi yung pangalawa. Kasi si Bobby, di ba? Hindi lang yun. Kunwari, lahat ng pangalawang anak ni Abraham, si Isaac, kasi si Ishmael O yung sa pangalawang anak ni Isaac, si Jacob. O, di ba? Yung sumunod na anak din ni David, si Solomon, doon kay Bathsheba. Tinawa lagi yung pangalawa. Si Bathsheba ba yung nanay ni Solomon? Ganun ba? Ngayon na nare-remind Kasi kagabi paisip ka. Nanonood ako ng Solomon na yung mga na-realize niya sa Ecclesiastes Okay. Depressing nga daw yung yung theme nun Saka yung basta. Okay. So basically may nakalagay dito our Savior. So baga ina-acknowledge dito na yung command na to or charge na to is galing din kay God, galing din kay Jesus. Binanggit din si Jesus dito. Kumbaga walang credit na kinukuha dito si Paul. Yes, and kumbaga interchangeable God, Jesus, pareho nandito sa charge ng command, they are in authority. Okay. Tapos, yung salita kasing Savior, ginagamit din ito noong time ng Roman Empire. Kaya nga ang tawag kay sa emperor noon, Caesar Nero Savior. Ayan, Caesar Nero Savior. So, pinakita niya na ang real Savior ay hindi si Caesar, kundi si Jesus. Christ. Kaya yung sa Romans 10, na kapag sinabi mo ng bibig, tapos niwala yung puso, maliligtas ka, because papatayin ka kasi kapag kumbaga merong matinding threat. Treason ba yun kapag sinabi nila o parang yun atay term, hindi ako confident na kung ano yung English pero kumbaga yun nga para bang rebelde ka or against ka doon sa government. Ay, actually, hindi naman ganun tinuturo ng Bible Pasakop nga sa government Pero pagdating sa kung sino yung Savior, sino yung Diyos, hindi yun pwedeng palitan ng tao. Okay. 2. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Okay. Sumayo nawa ang kagandahang loob, habag at kapayapaang buhat sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, sumayin nyo. Ito, si Timothy, according sa Book of Acts or Aklat ng mga Gawa ng Banal na Espiritu sa mga Apostol, is that nanggaling siya sa bayan ng Lystra or probinsya ng Galatia. Yan ba yung una niyang scene? Anong scene? Scenario, yung kumbaga sa movie, yung una niyang Ay, hindi ko matandaan. Sa Acts ba siya? Unang lumitaw. Si Paul sa Book of Acts? Si Timothy. Pwede. Oo. Pero sabi kasi dito is yung Lystra is galing sa isang probinsya ng Galatia. Lystra. Parang di ba siya connected Stella? Parang may
Basta isa siyang city ng province na Galatia. Yung Galatia pala isa province. Oh. Isa sa city doon is Lystra. Doon galing si Timothy. Tapos sabi din dito is probably, kaya niya tinawag na tunay na anak sa pananampalataya, probably is nilid ni Paul yung kanyang nanay at even si Timothy nga in Jesus, in faith in Jesus, nung unang missionary journey, missionary trip. Ngayon, laging binabanggit yung grace and peace. Okay? Laging ginagamit yung grace and peace kapag nagbe-benediction or nag-greet si Paul. Pero pagdating kay Timothy, dinagdagan pa niya ng isa. Di ba lagi grace and peace? Dinagdagan niya ng mercy. Bakit mercy? Kasi Timothy would need ng mercy naman kasi talaga. Kasi kumbaga, paano ba? Napakahirap kasi nung situation nung church na inihahandle niya. Alam mo kung anong church na i-handle niya? Ephesians. Ephesians. Kasi itong mga Ephesians. Yun yung first love? Di ba nag-depart siya? Okay. Depart siya sa first love. Okay. Tapos, may mga ravenous wolves din na nakapasok or nagtatry pumasok. So kaya pinag-aano niya dito si Timothy. Pero mapapansin mo mukhang effective Bakit ka mo? Kasi dun sa dulo, binabanggit dun na hindi kayo madaling naniwala sa mga false prophets. Di ba? Na-determine nyo sila. Pero there's one thing I have against you, that you have forgotten your first love. So, sabihin, natupad ni somehow or nakatulong or nakapag-contribute si Timothy na i-ward off talaga or paalisin or sabihin natin, wag papasukin totally yung mga false prophet. Kaso nga lang, ang nangyari, nag-fall sila sa tinatawag nating apathy. Loveless na Christianity. Hindi tama yun. Magiging na lang kasi yun legalism. Ano yung picture nun? Nung loveless na Christianity? Yung parang ritual, gano'n. Rituals, nagko-comply ka lang. Wala na yung zeal. Wala na yung yung joy pag-serve kay Christ. Ayun. Parang di na masaya. Parang gano'n. Parang matabang na yung relasyon. Parang gano'n. Okay, next. 3 to 4. Nandyan na lang ako. Alam mo yung parang mag-asawa na andyan lang. Nagko-coexist na lang. Andyan lang. Parang may kasama ka lang sa bahay. Wala na yung init ng pagmamahal. So parang ganon. Okay. 3 to 4. Okay. Gaya ng ipinakausap ko sa inyo, bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya or faith. Okay. Very very straight to the point yung gustong sabihin dito. Tigilan nyo. Bago si Paul pumunta sa Macedonia to address yung concern ng mga churches doon or yung church doon is kinumand and encourage niya si Timothy na magstay dito sa Ephesians. Okay? Kaso ito sabi dito, may mga possible na reason bakit kasi si Timothy ayaw niya magstay dito sa Ephesus. It might be, syempre, parang hindi siya confident na hindi niya kasama si Paul, yung kanyang mentor. Or it might be intimidated siya dun sa ministry na pinagkakatiwala sa kanya. Pwede rin naman na medyo may pwedeng medyo kimi siya or timid siya. Baka hindi siya mag-measure dun sa expectation sa kanya. Pwede rin na nadi-discourage siya sa mga difficulties sa ministry. Alam mo na, minsan pera, minsan tao, minsan yung commitment ng individuals, ganyan. Or maaaring kino-question niya yung calling niya. Mga lang na to, possible reason. Or frustrated siya dahil sa mga maraming nagtatry na pumasok ng mga doctrines at knowledge doon sa church. So parang overwhelming sa kanya. Yes, exactly. Pero sabi dito, despite all this reason, there is no doubt na si God and even si Paul, gusto niya mag-stay talaga si Timothy dito sa Ephesus. Ito yung mga encouragement naman.
Kasi yung Ephesus, kailangan nila yung katotohanan, obviously. Okay. Number 2 is, kailangan niya mag-minister even sa mga lugar na mahihirap mag-minister. Okay. Kasi, kunwari, mahirap mag-minister sa lugar na yun, iiwasan mo. Kawawa naman din yung mga tao na naghihintay ng salita ng Diyos sa lugar na yun. Number 3, because, obviously, nagsaserve tayo sa isang dakilang Diyos. Okay? And, si God, ginagamit din niya yung unworthy ng mga tao kung paano ginamit din si Paul. Ano pa? Nasa labanan ka, nasa digmaan ka, hindi ka pwedeng sumuko. Huwag mo ibigay yung stronghold sa kalaban. At hindi lahat ng tao gustong gawin itong call na to. Lalong-lalo na kung yung call na to is wala namang maayos na sahod or sabihin natin na magsasacrifice ka pa, magko-contribute ka pa ng buhay mo. Pero sabi nga, wala pa ako nakakilala na tunay na Kristiyano na sumunod sa Diyos tapos sinabi niya na niregret niya na sumunod siya sa Diyos. Oo nga naman. So, gustong i-share dito ni... Sariling quote mo ba yun? Ha? Sariling quote mo. Parang... sarili kong ano yan. Hindi mo siya kinote sa iba? Meron akong pinag-adaptan, pero... Yun yung mas gusto kong ano. Mas maganda yung ano. Mas gusto ko lang walang sumunod. Ang nabasa ko talaga kasi, walang sumunod sa Diyos na niregret nila na sumunod sila. Nung nabasa ko yon, totoo siya sa'yo. May something siya. Pero ang mas sa akin, walang sumunod sa Diyos na nalugi. Kasi sa pag Pinoy, di ba? Parang, huwag niya, lugi tayo dyan, ba? Hindi ka lugi eh. Kasi para bang, lugi ka lang kasi kung tinitignan mo is yung material wealth. Okay? Kaya nga yung sa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Hindi ka naman lugi basta't asa yung Diyos eh. Kaya mo lang minsan nakikita na lugi ka because you tend to compare yourself sa ibang tao. Comparison is the enemy of contentment. So, kaya hindi nakokontento minsan sa tao because always comparing kung ano yung wala siya. Lalo na ngayon, era ng pagko-compare. Yeah. Very tawag dito, na maximize. Konti pa nga na-encourage na ako ng teacher ko na mag-deactivate ng Facebook eh. Pero kasi, ginagamit ko rin kasi yung Facebook to evangelize. Pero kumbaga, dahil yung Facebook is growing more toxic. Okay? So, para bang minsan parang gusto mo lang i-deactivate, no? Pero syempre, kailangan mo rin maging light doon sa darkness somehow. So, sige, tuloy lang. Pero ayoko rin ng maraming mga social media accounts yun. Pero kahit ako minsan naiinis ako. Ikaw, sir, nando ka ba sa side na you're encouraging yung ano? Ako kasi sa tingin ko medyo wala ako sa ganung side eh. Yung parang, kunyari, Facebook, gagamit ako para ma-encourage kayo. Although ginagawa ko yon, pero nandun lang siguro ako sa side na masakit yung katotohanan. Na parang, ang tanga mo. Parang ganun yung, ito yun, no? Parang ginagamit ko rin siya na platform to tell painful and inconvenient na truth. Ginagamit ko rin siya. Pero may mga pagkakataon na hindi naman laging ganun. Yung encouragement talaga na, for example, magbaka sakali tayo na bumalik sa Diyos, na tanggapin natin uli yung mga salita niya. Mga ganun. May mga pagkakataon na ganun ako. Minsan may pinost ako yung para bang nire-remind ko yung mga tao na umalis sa church or wala na sa church or nagtampor, whatever, na sa totoo lang, wala nang nakaharang between you and God maliban sa pwede natin sabihin pride mo or kasalanan na hindi mo mabitawan. Pero totally wala naman na talaga nakaharang eh. Minsan inisip natin isasabihin nila. Hindi naman yun minsan totally nakaharang. Minsan multo na lang yun eh. No? Eto mabilis lang ano. Pag isang tao namatay, kunwari after niya ilibing, siguro maalala pa rin siya, pag-uusapan pa rin siya, pero papalitan din yung kunwari trabaho niya, papalitan din ng ibang tao. Bakantehin. Oo. So pag-uusapan siya. Paborito niyang upuan, may uupong iba. Yeah. So paborito niyang damit, pwedeng i-donate. Yeah. So basically, minsan isipin move on, may coping. So ibig sabihin, minsan isipin mo, para kanito ko ba talaga nagtatrabaho, di ba?
parang sino ba please mo talaga? Baka nasa mali, nakalagak, ano? Oo. Yun yung sabi ko, di ba? Yung depressing truth ng Ecclesiastes. Kaya favorite ko yun. No, yung vanity. 12 chapters lang siya, no? Pero na-deliver niya na yung mundo is field of vanity lang talaga. Yung parang kung gusto mong hanapin yung pinaka-mahalagang bagay. Saka may case siyang sabihin yun. Kasi mayaman siya, tapos sinabi niya na wala sa yaman. Kasi na-reach niya. Oo. Parang yung grace is just a number. Never mo nga tinry na perfect o pag-igihan yung kung bagsak ka, di mo pwedeng sabihin. Ay, sinasabi ko sa estudyante ko. Kunyari, hindi ka naman maganda. Kunyari, di ka maganda. Di ba? Parang, huwag mo sabihin na wala sa ganda yan. Kasi baka nagmumukhang Ito, minumulat ko yung mga estudyante sa ganito. May mga tao na on particular standard and objectives, hindi sila physically attractive. Okay. No, in short, pangit. Okay? Okay. Yeah. Pero syempre, hindi mo sabihin ganun. Oo. Pero kunwari, hindi ka na nga politically objective. correct na yan, no? Pero syempre, parang ang konti ng kagandahan mo. Ganun yung Pero syempre, kaya ako sinasabi yun because hindi naman dahil sa mataas yung tingin ko sa sarili ko, kundi hindi ako doon nakatingin ever since umpisa pa lang. Ang sabi ko sa kanila, kunwari, hindi ka na nga physically and objectively attractive. Bawi ka sa iba. Hindi ka pa masipag. Tapos, masama pa yung ugali mo. Abay, isa-isa lang. Huwag mo naman lahatin. Hindi naman sa parang ina-encourage mo sila na, ay, kung maganda ka, okay lang masama yung ugali mo. Ang point lang nun. Parang magandang gawing kanta yan. No, parang pinakyaw mo lahat. Maraming aspeto yung pagiging tao. Sige, gagawa ko kanta dyan. Kung sablay ka sa isang bagay na wala kang control, yung may control ka, bumawi ka naman. Yung parang ganun. O yung academics, pwede ka naman bumawi dun eh. O yung pagiging mabuting tao, pwede ka naman bumawi dun eh. Pero yung kunwari, nilahat mo na, hindi kadalasan naman doon nung salat doon sa physical, bumabawi doon sa... kaso nga lang, minsan, hindi na kasi totoo yung kanta na yung pangit, hindi ka ipagkapapalit. Kasi lately, yung mga cheater ngayon, kung sino pa yung pangit, hindi naman sa kwan, sila pa yung... Sila pa ngayon, ano? Sila pa yung mga issue na gano'n. May nabasa pa ako na minsan, kung sino pa yung mukhang paa, tatlo-tatlo pa yung jowa. Yun yung nabasa ko minsan doon sa comment section. So, I think... wala na sa itsura ngayon. Wala na sa itsura. Pero dati kasi gano'n di ba yung mga palabas dati? Kunyari, si Narda, Pilay, tas kailangan mo nang kumain ng bato, maging magandang Darna, di ba? Laging ganun yung mabuting kalooban, di ba? Because people think na kapag may kapansanan o mayroong sabihin nating physical infirmity ang isang tao, is kulang sila. They forgot na tayo ay buo pa rin bilang isang individual o isang tao sa mata ng Diyos. Kung alam natin yung value natin sa Kanya. Hindi kailangan. Para magamit ka ni God, parang kailangan nakakalakad ka muna. Hindi ganun. As you are, pwede kang gamitin ng Diyos. Pero may winarning dito. Huwag nang pag-aksayan ng panahon yung mga kwento-kwento. Yung main na... huwag nang pag-aksayan yung mga kwento-kwento. Hanggang saan ba tayo dito, sir? Anong oras na ba? Hindi naman. Parang lang. Feeling ko nga mayayari Buong one? Kala ko buong book eh. Hindi. Sige, so, sabi dito, ang tawag dito? Nawala. Huwag nyo na pag-aksayan ng panahon yung mga hindi magandang kwento, yung mga sabi-sabi, even yung genealogy. Yung mga Jews kasi, favorite lang yung mga genealogy. Yan, baka sabihin natin, ba't kasi may genealogy pa? Ba't kasi may anak ni ganito, ganyan-ganyan? Tandaan natin na ginawang peculiar o kakaiba ng Diyos talaga yung Jew para ma-set apart siya sa ibang nation. Pero hindi ba natin minsan naisip na kaya ganun ka-unique yung culture ng Jew is yun ay isa sa proof or evidence na kaya nilang i-trace yung genealogy in terms of na totoo yung mga events sa Bible because they can point out an ancestor na nag-exist nung time na yun. One time, teacher ako sa amin ng tinanong, paano ba naging totoo yung Bible? Meron bang witness yan, ganyan-ganyan? Di ako napaisip ako, sinearch ko. Kasi may pagkaano siya ewan ko kung atheist siya or agnostic.
Basta hindi siya ninala. Hindi naman niya ako hindi man niya ako inaaway or what. Ano naman siya, respectful. Pero salamat sa tanong niya, nag-research ako. Then tinignan ko, mayroong remnant and ancestry and mga totoong tao to. na sunod-sunod na merong kayang mag-witness na nangyari yung time na yun. Ngayon, going back doon sa genealogy, kaya binabanggit din yung genealogy na yun, para ipakita na merong witness sa bawat events na nangyari doon sa Bible. Yun, hindi siya yung parang, naisip lang, ganun. Kaya possible na si Moses, kaya naikwento niya yung mga time na hindi pa siya buhay, it is because yung mga ancestors niya na ipapasa yun. And oral tradition ang pagpapasa ng knowledge sa kanila. So part yun ng nila, ng tradition Kultura nila. Talaga, yes. No? Okay, go. So wag daw tayo mag-focus sa mga genealogy. Though mahalaga yun for some point, pero hindi yun ang focus. Hindi kasi, kumbaga sa modern day, wag tayong yung mga tanong natin, ayusin natin. Oo. Yung may kabuluhan na maglalakas yung faith mo. Yan. Minsan Hindi kasi yung nagiging theatrics na lang Para bang, wow, ang dami kong alam. Ayan. Hindi yung mga trivia. Diba? Yung mga trivia. Alam mo ba na sa ark ni Noah na, diba? Ito, May nagtanong din sa akin yan Sabi ko, pag ba nasagot ko lahat ng tanong na yan, what would change? Sabi ko. Siguro the best thing to do is ask the right questions. yun. Kasi baka walang kahihinatnan. Oo. Yung mga... We can answer, we can be more studious, but are we more godly? Yun. Ayun. So, yun lang. Kasi nagiging dispute pa daw, baka pagtalunan pa daw yan May nakausap din ako, yung para bang, yung pangalan mo ng church niya, nasa Bible. Sabi ko, minsan the hubris and yabang na okay kapag hindi literal na nakasulat. Hindi na. Wala na. Yung pangalan niyo po ba ng simbahan niya? Kung magiging literal... translation lang yun. Yun nga yung point ko. Kung literalin natin, wala rin naman yung pangalan ng simbahan nila doon sa original translation. And ang point nga, yun nga ay nagiging pagtatalo lang. Kaya nga may nabasa ako minsan yung debate patungkol sa ganyan. Ano lang yan ego. Ako, I believe mostly na ego nga lang na mas tama ako, na-crush kita, ganun, na durog mo siya doon sa Battle of Wits. Hindi naman talaga nakaka-edify. Yun yung sinasabi dito. Okay, 5 to 7. 5 to 7. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Ito maganda to Kasi naalala ko, dito sa tatlo na to, may devotion ako. Early days ko. Okay. Wow! Sabi ko yung tatlo na to. May ilang likod. May ilang tumalikod. Sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang talakayan. Hanggang 7 ba? Hanggang 7. Okay. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan. Ngayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Or pwede rin natin yung isang side naman, ever learning but not getting the truth. Getting to the knowledge of the truth or getting to naunawaan talaga nila kung ano yung katotohanan. So, ang point dito is pinakamahalaga pa rin yung inward. Yung inward pa rin, yung sino ka sa loob. Sino ka? So, may 3 binabanggit dito, no? Good conscience, ibig sabihin, maayos yung konsensya natin. Yung good conscience ay rooted yan sa maayos din na conduct or pamumuhay. Pwede mo nang malinis yung konsensya mo, pero sabi natin, gawa ka kasalanan. Hindi, kasi ang taong nasanay sa kamalian, meron siyang konsensyang hindi maayos. Yung tinatawag na nagasgas. Or kung kinalyo. hindi na tinatablan. Oo, kinalyo. Di ba sabi mo nga, paano yung mga corrupt? Di ba ang corrupt ka mo, katambal niya kakapal ng sabi buka. ng co-teacher ko, mentras mas makapal. mas mayaman. Kasi hindi pwedeng mahihain kang corrupt No.
Ewan ko. Tapos may post pa one time na God's grace na parang yung nangyari in favor sa kanya. Wow. Pero kilabutan nga. May ganun. May post siya na ganun. Pero majority sa amin, silent. Open secret lang. Alam namin corrupt siya. Yun. So, nakakalungkot. Kumakana ng ganun. Kumakana. Siguro, ang masabi ko na lang, baka kino-convince niya yung sarili niya o winawash. Or callous yung conscience niya. O winawash Though, niya yung... nasabihan na namin siya na mali yun. Okay. Pero tinuloy pa rin niya. Okay. So, ibig sabihin, callous. Though, sabi ko nga, we cannot publicly condemn people kasi nga... Sabi, kanina lang si mama sinabi ko, Ma, paano kunyari, sinabi sa akin ng isang politiko na, o kaya nung boss ko, na, uy, Evan, kunin mo yung mga pera dyan, sa'yo na yan. Kung bagay, papakurapin ako, anong sa tingin mo gagawin ko? Sabi niya, sabihin mo, hindi po, ayaw ko po. Sabi naman niya. Di ba? Ganda na sagot. Simple pero tama. Bakit naman? Kasi baka test lang. baka nasalay sa ganun. Ito yung reward. Tapos may nabasa naman ako galon. Sabihin nyo na social experiment, i-post nyo na ako sa social media, i-bash nyo na lang ako, pero kukunin ko yan. Gano'n na yung sa nag-post. Talo na to. Siguro, iaayos lang natin. Hindi, sa totoo lang, dahil ang tao is created in the image of likeness of God, hindi pwede na wala siyang goodness sa puso niya. Meron pa. So, ibig sabihin, meron talaga, whether sinasamba mo o nilalapastangan mo yung Diyos, merong nakatanim dyan na goodness ni God because galing tayo sa kanyang nature. Although ang nature natin is sinful, pero merong Oo. So, kumbaga, tao tayo. Set. Oo. So, kumbaga, incline tayo pa rin doon sa tama. Whether tama man yung motivation or hindi naman siya yin yang syempre, ibang school of thought yun na yung pinaka-mabuting tao is tainted pa rin with malice and evil at yung pinakamasamang tao is hindi naman devoid ng kabutihan o paggawa ng kabutihan. Pero siguro doon ako mas side sa doon ako mas side sa balance. Doon ako mas side sa syempre sa Bible na totally depraved tayo. We can do good but it will never please God. Hindi magre-reach. Hindi magre-reach. At kahit din naman ngayon. Okay? Kahit anong gawin pa rin nating mabuti, it will not make us right with God. Okay. Yung pa rin naman, kahit hanggang ngayon na Kristiyano na tayo, it is still by grace and mercy. Ngayon, yung good conscience, tamang pamumuhay, doon nakaroot yun. Sincere faith. Ibig sabihin, totoo at alam mo, nagte-testify yung Holy Spirit na nagtitiwala ka sa Diyos. And then yung number 3 is good conscience, sincere faith, ano pa isa? Pure heart, dalisa yung puso. Pag kasi dalisa yung puso, hindi ka mapag-isip ng di maganda sa pure heart sa kapwa. Parang kang bata, na hindi ka criminal-minded. Sa tingin ko yun yung kabaligtaran niya. Yeah. Kasi throughout ng aking buhay, na hindi naman katagalan, syempre, lumaki tayo medyo pure yung ating iniisip. Na medyo borderline naive. Kasi parang tinitingnan mo na, ay, hindi ako lolokohin na to. Nung pala, ay, dapat pala hindi ako nagtiwala agad. Di ba? Ganun. Kasi pure lang siguro yung heart mo. Parang kunyari may lumapit sa'yo, ano kaya kailangan na to? Ano bang, di ba? Parang iniisipan mo na ng masamang motive yung kapwa mo. Kakapanood mo ng mga kung ano. Di ba? Ganon, di ba? Pero, binigyan naman talaga din tayo ng tinatawag na discernment. Okay? Gift yon and wisdom. Gift naman yon. Iba yung pure ang heart, iba yung naive or sabihin natin na foolish. Iba yun. Yung uto-uto. Gullible. Iba yun. Gullible. Ayun. Basta ang pinapoint out dito, yung pure heart na hindi ka mapag-isip ng masama sa kapwa mo. Ayun. Kaya nga may sinasabi kung meron lang sanang the good Samarites. May nakakita siya na, may sitcom ay parang stint ako nakakita ng gano'n na merong matandang lalaki tapos yung kasama niya yung jowa niya na bata. Syempre, marites sila. Grabe naman yung age gap nila. Siguro,
maganda yung personality nung basta maganda yung Tapos kaya may nagwawalang lalaki nung gano'n. Grabe yan naman, nagwawala na naman siya. Siguro, kailangan niya ng prayer dati. Yung puro positive. Kaya ka nga nakikipag-chismisan. Good Samaritan. O diba? Nakaka-cringe kasi nga, hindi talaga yun yung meaning ng malicious gossip. Actually, yung mga kwento na yan, actually, ang Pinoy talaga, medyo tayo dyan eh. Medyo dyan tayo nakalugmok sa chismis eh. Kasi, mas alam mo pa yung birthday nga ng mga artista kaysa sa Bible. Oo, baka kaysa. Alam mo pa yung mga latest na hiwalay na ba si ganito kaysa sa kaya sabi tayo doon tayo nilasing eh. Kaya sabi dito, iwasan natin mga idle na usapan. It might be entertaining but it's not spiritually edifying. Sabi din dito, may mga tao na hindi rin naman nila nauunawaan yung sineshare nila. Okay? Kaya, kumbaga... parang gusto lang nilang maging in the position of teaching. Gusto lang din, or maaaring gusto lang din, pwede yun, or gusto lang nila na eloquent sila na mag-share, pero... May pride doon. And actually, may mga kilala naman tayong tao na parang they want to present themselves as ganito. Pero in the first place, we know the truth na hindi eh. Parang yung pinag-usapan namin ng co-teacher namin. Ako kasi binasa ko maigi siya, parang nahaginan lang. Sorry sir, para bago na makalimutan. Parang tanggap naman namin na hindi ka yung linya mo eh. Huwag ka na sanang magpanggap. Parang ganon. Parang tanggap naman namin eh. Huwag ka nang magpa-impress. Parang ganito, nag-usap ko ng co-teacher ko kanina. Hindi yung about sa co-teacher ko yung mismo pinag-usapan namin, yung LGBTs na church. Parang meron tapos parang flag. Okay. Ano ba yung concept no? LGBTs, Let God Be Thy Savior Church. Okay. Ang goal nila or purpose nila is bagong tayo? Ewan ko kung bago. Basta ang binasa ko lang is ano yung purpose nila. Ano yung target nila. Ang target nila yung mga LGBTQ na manumbalik kay Christ, manumbalik. Okay. So, kumbaga, dun sa part na yon, dahil yun yung purpose nila, hindi ko sila ginajudge dun sa part na yon. Siguro lang, ang kailangan maging careful is, hindi ko nakita yung practices eh. Ang binasa ko lang maigi, yung ibig sabihin ng LGBTs. Kasi, hindi binasa no co-teacher ko yung meaning ng LGBTs. Basta isip lang yan, lesbian, gay, parang ganon. So, sabi kong ganon, yung purpose nila, siguro okay, very noble na somehow even yung mga ganong sector is mahikayat nila. And that is good na meron kang heart sa mga sa mga ganon tao. Pero siguro dahil nga may flag pa nakalagay ganon, maging careful tayo baka kasi ma-misrepresent natin yung katotohanan. Yung mga ganong bagay. Siguro nakikita ko meron silang gustong ipakita na yung rainbow kay God to. Pwede. Pero, hindi mo kasi nababasa yun sa iba. Ang binasa ko lang maigi yung meaning para hindi ko siya ma-judge. Kumbaga ito yung sinasabi mo, sir, na yung sa mga balita, yung mga headline. Yung nami-miss, yung... Oo. Kasi kung isang kita mo lang, LGBTs nakalagay, hindi mo naman binasa kung ano ibig sabihin. Nakalagay, Let God Be Thy Savior. Tapos yung reaction, haha. Oo, tapos kung ano-ano may mga bash-bash na gano'n. Ayun. Gets ko rin naman yung pinanggagalingan naman ng babash. So, kung ang intention is ganito, hindi ko yung ginajudge. Pero maging careful kasi baka ma-misrepresent. Hindi ko pa inaalam yung practices nila. So, ala pa akong alam doon sa iba. Baka pwede kong aralin sa susunod para makapagbigay ako ng comment based doon sa talaga, yung evident na practice at Hindi ko naman sila ma-judge dahil hindi ako naman nakapunta o nakarinig ng nila. Pero based dun sa ina-affirm nila na practice or pininiwalaan or actions nila, yun ang hindi natin alam. Hindi ko alam yun. No? So, I cannot say na tama o mali itong church na to. Kumbaga na ka lang dun sa parang purpose na, okay. Yes pala, may ganito. Kaso ito yun. Ikaw, kunwari, nagsishare ka ng word ni God, maging careful ka.
yung kunwari, for the sake of being loving, naging compromising ka na. Yeah. May kausap ako one time, parang sabi niya na si God ba, iniisip niya kung Trinitarian tayo, oneness tayo, ganyan-ganyan. Medyo yung spirit ko nun is parang Nag-repel na. Tita, sabi ko gano'n, iba po yung oneness sa Trinitarian. Mm-hmm. And yes, concern po si God sa kung ano ang pagkakakilala natin sa Kanya. If we have a wrong view kung sino siya, then displaced din ka ako kung anong klaseng pagtitiwala at pananampalataya po tayo sa Kanya. Yung ganon, yung for the sake of being inclusive. Okay. So, kanina, meron akong parang kasama sa technical working group na ni-request ko na mag-pray. Tapos, kasi nga, parang alam kong Christian siya eh. Okay. Oo. Saka, lagi naman niya sinasabi. Pero yung sinabi mo kanina, inclusive. So, kanina, nag-uusap kami, matagal ka na bang Christian? So, siyempre, parang gusto kong malaman yung lalim niya, kung magkaka-fellowship kami, kumbaga, paano? Yung asawa ko talaga yung Christian. Kumbaga, ako kung na-convert, ganito, ganyan. Tapos, parang meron lang siyang nabanggit na, pero kung minsan, uma-attend ako sa ganitong church na, kasi iisa lang naman ang Diyos eh. So, nung sinabi niya yun, parang, totoo naman na iisa lang ang Diyos. Pero to think at to declare na lahat tayo is iisa lang yung Diyos na sinasamba natin, medyo hindi ako agree doon. Kasi nga, magkakaiba ng view minsan yung ibang churches. There's a certain exclusivity in Christianity. Actually, Christianity is very exclusive in nature. It is exclusive in the holiness. John 14:6, di ba? In the holiness of God, talagang merong exclusivity. Inclusive siya in a way na lahat ng tao, ano man ang kasalanan walks mo, in life is pwedeng may hope and may chance. Kumbaga, doon yung inclusivity niya. Pero kasi ang exclusivity niya is yung sa gospel message na kay Jesus lang tayo dadaan. Yun yung exclusivity nga niya. Di ba? Ako masasabi ko na Christian talaga is alam mo na merong turning away from sin. Yun talaga ang base ako. May naka-fellowship ako one time. Yung pinsan ko, tanda lang sa akin na 1 taon. Sa ano siya? MCGI. I'm not affirming or condoning. Okay, aralin ko pa muna maigi yung doctrine nila. MCGI siya. Okay? So, yung dati kay Eli Soriano. Pero alam mo, makikita mo yung tinatawag na sincerity ng faith, purity ng heart, at saka yung tinatawag na good conscience. Nung sinabi niya na nung nakilala niya yung Diyos, parang doon niya nakita na sama pala yung, basta mali pala yung uminom, nawawalan kayo ng panlasa sa mga makamundong bagay. Di maganda. Tapos sabi niya, mawala ibang mga kaibigan mo, kung kaunti yung kaibigan mo, pero mas masaya pala yung tahimik na buhay na sumasamba ka sa Diyos. Bago pa lang ako sa church namin, nag-aaral pa lang din ako, hindi ko masasabi na alam ko na talaga, pero kumbaga, papatuloy lang. Yun yung mas medyo maniniwala ako na Kristiyano talaga. Why? Kasi ang unan niya na hit or nabagbag is yung circumcision ng heart. Yun. Pero kunwari, ang birada ng isang tao ng pagiging Christian is more on the external, medyo, questionable yun kasi napaka-shallow nung foundation mo pagka ganun. Though, hindi pa naman niya binanggit yung talagang view niya kung sino si God. Pero kumbaga, he is trying to be respectful. Kasi yung maturity, naman yun eh, dumarating naman yun eh. Pwedeng nabago ni heart kaagad yung heart mo eh. Ni God yun eh. Tapos pero hindi mo pa alam yung Trinity, hindi mo pa alam yung second coming. Diba? Yes. Ganun eh. Yes. Pero para kesa yung alam mo yung second coming, alam mo yung lahat, pero yung para sabihin mo na wala namang si God kung oneness o Trinitarian ka.
yun blatant na ano yun, na parang dinedenay mo na malaman talaga ito totoo. Yun. Kasi, pero ngayon, kung ang sagot mo naman ano ba yun? Ano ba yung oneness? Ano ba yung, ayun. Baka, mas okay pa na i-accommodate. Okay. Okay. Last 8 to 11. Yun na yung last natin. Baka humaba. Okay, sige. Alam naman nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Okay. Alalahanin nating ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Jeez, ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling at sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. 11. Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. So, tandaan natin, ito na yon. Yung batas, kaya siya mabuti kasi pinakikita ni standard ng Diyos. Okay? Yung law naman, Sir John, hindi naman yan mabuti, hindi naman yan masama. Amoral siya. Ay, wait lang. Hindi. Ang batas ay mabuti. Okay. Yun. Ayan, para mas mali. Kasi sabi dito, we know that the law is good. Good. Pero siguro ang gusto mo sabihin is wala siyang ugali. Walang ugali. Siguro yun yung mas walang ugali yung batas. Yun. Wala siyang... Kumbaga nagre-reflect lang siya kung sino ka. Yeah, okay. Pero ang batas is good. Okay? For good sana. Kasi if not for the law, malalaman ko ba if not for the law na sin pala yung covetousness. Kasi yun nga, Sir John, parang ngayon bang New Testament, paano ba yung ano na yan? Paano ba natin i-apply yung law na yan? Wala na nga ba talagang batas? Finulfill ni God yung law. Yun. Okay? Pero, may standard ang Diyos. Okay? Baka sabi kasi, wala nang law. Hindi natin sinisik na maligtas sa pagsunod ng batas because hindi natin mape-perfect yun. Kumbaga, nagtitiwala lang tayo na si God, si Christ mismo ang nagligtas sa atin. Doon natin pinuput yung anchor ng ating hope and faith. Okay? Yung batas kasi, tutor lang natin yan habang di pa dumarating yung grace. Okay? So, as a tutor, sinasabi niya, mali yan. Pero hindi kanya tinutulungan na masunod yung... Wala siyang empowerment. Yes, wala siyang empowerment na masunod yung will ni God. Sinasabi lang niya kung mali ka, pero hindi siya tumutulong na itama ka. Kaya yung law, ibinigay sa mga lawless and ungodly. Hindi siya binigay sa mga righteous. Siguro maganda din yan, sir. Kasi marami din, sabi mo nga, maraming taong di marunong mag-reflect. So, yung batas, isa siyang konkretong patunay na hindi ka talaga nakaka-comply. Oo. Parang gano'n. Oo, yun talaga yun. Tapos kapag may... wala ka ng lusot. Tapos pag may nag-comply, sabi mo, napaka-spiritual naman yan. Hindi. Yun yung standard. Okay? Kaya kunwari, wow, napaka-sipag naman ni sir na gumawa ng, hindi, trabaho talaga natin. Sipag mo naman magturo. Kasi, hindi, yun naman talaga. Yun yung point. Sabi dito, maraming mga tao na i-condemn nila yung ibang tao base sa standards, okay? Especially kung mataas yung standard. As being legalist. Kung sinasabi mo na, mali yan, ganito, ganyan. Sabi na, napaka-legalistic mo naman. Hindi. Ang legalistic is ganito. Kapag iniisip natin na yung ginagawa natin ang magpapatuwid sa atin sa harap ng Diyos, hindi. Ang nagpatuwid at nag-transform sa atin para maging matuwid is si Christ tsaka yung sacrifice niya. Hindi yung ating sariling effort. Ito, maganda yung sinabi dito. Having standards and keeping them does not make us legalist. And obedience to the word of God does not make us legalist. Kung sinusunod lang naman natin yung salita ng Diyos,
Yung kumbaga, hindi ka nagsisinungaling kasi yung nakalagay sa Bible. Para kasing nag-water down na ngayon. Oo. Hindi daw legalistic ang tawag doon. Ang tawag doon, obedient ka lang. Kasi may standard ang Diyos. Baka naman kasi questionin natin siguro, panahon na, yung kultura ng church na baka naman yung normal dapat, ginagawa nating nasa pedestal. Parang sa sobrang daming mga compromise, parang sobrang nakakagulat kapag ang isang tao nagpaka-Christian. Di ba? Ay, bakit ka ganyan? Di ba? Parang, hindi, normal to Kaya nga, sabi dito, if there is any other doctrine that is contrary to the sound doctrine, bakit ganun? Kasi, kumbaga, may mga katuruan kasi na hindi naman biblical, okay? Na hindi naman biblical, na ina-affirm pa yung culture and sinful nature noong particular na lugar or particular na group. Hindi daw dapat ganun. Kaya nga, hindi man dinedemand, ine-enforce dito ni Paul na Timothy, talagang pangalagaan mo kung ano itong gospel na itinuro ko sa'yo, ituro mo din dito sa Ephesus. So, kumbaga, i-hold fast nyo yung sound teaching. So, kumbaga, mahalaga yung truth. Hindi pwede na na grace lang, walang truth. 'Di ba? Sabi nga, hindi pwedeng truth lang tas walang grace, that is brutality. Hindi naman pwedeng grace lang, walang truth. Lokohan naman na 'yon, para bang naman na 'yon? Konsentihan na. Konsentihan na, parang wala nang standard yung Diyos na binigay sa atin. Ulitin ko. Yung commands ni God or yung laws ni God, they are the standards. And tayo, we have to obey that standard. Hindi para isipin natin na mas kasi-save tayo or merit to. Hindi. Merong standard yung hari. Merong standard yung boss natin. Yun naman talaga yung tama. Okay? And tayo naman, dahil naunawaan natin yon, maluwag sa puso natin na gawin yung bagay na yun. Okay? So, hindi siya yung parang, top 1 ako. Hindi siya legalistic. Kasi ko. Ang legalistic, iniisip mo na dahil masipag ka umattend sa church is obliged si God na pagpalaing ka. Obliged si God na isave ka. Yun na yung legalistic. Saka yung tinuturo mo yung concept ng man as if parang diba? Yung mga tradition ng man as if. As if na. Yun talaga yung word ni God. Mali din naman yun. So, ayun. Sabi ni pastor, ganito. Kaya, hindi, uso kasi yan sa ibang simbahan. Siguro tayo medyo nawala kasi sa sistema natin. Pero may mga simbahan ngayon, lalo na sa Pinas, na may ganong practice. Na naturuan kasi tayo na yung sinasabi sa pulpit, aralin din natin. Hindi tayo lahat yes and amen. Be Bereans, like Bereans. And hindi na-offend doon si Paul. Kumbaga, natuwa nga doon si Paul kasi itong mga tao na to, hindi sila gullible. Meron silang heart na gusto nilang malaman ano ba talaga yung katotohanan. Nag-check sila, no? Kaya nung counter-check. Kaya nung kausap ko yung pinsan ko, yun nga, ako rin naman nag-aaral. And sa mga area, hindi ko sinasabi na sa lahat ng area na sinasabi ko is tama ako. Okay? It might be sa ilang mga area, I can find na mali pala ako and I'm willing na i-correct yung view ko sa mga ganong bagay. Pero kako, may mga area na non-negotiable. Yun. Doon sa area na yun, dapat hindi ako magkamali sa mga bagay na yun. Pero meron ka na, kung sa tingin mo mali ako dito, convince mo ako. Parang meron kang ganun di ba? Parang, sige nga, convince mo ako kasi kulang ako dyan pero yung mga... Yung sold out ka na. Pero yung mga, hindi lang sa sold out, pero yung mga clear, like si Jesus lang, yung way, yung truth and life, no one comes to the Father except through Him, na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung mga ganong bagay na sold out, sure, at talagang bato na tatapakan mo, hindi mo pwedeng baliin yun. Pero yung mga area ng pre-trib, mid-trib, post-trib, o ganyan, whatever, pwede tayong... Paano ba ang sa baptism, anong tingin mo doon? Sa baptism? Kasi meron yung... Ceremony siya. Kasi meron yung nilulubog, meron yung niliwisik, meron yung ginaganon sa ulo. Parang lang yan Hindi siya masyadong big deal sa'yo. Hindi, parang ganito lang yan may sinet na example si Christ. O yun na lang gawin natin. Okay. Parang sa lang yan, discount ng PWD.
nung minsan, binigyan ako ng discount. Okay? Tapos, halatang yung discount lang, maisulat lang. So, tinanong ko, pwede ko po ba makuha yung resibo? Para, ano, kasi parang ang baba po no discount ng PWD. Ang tagal-tagal, ganyan-ganyan, no? Nung babalik na siya, hindi niya dala yung resibo. Inaabot na lang yung pera para wala na mahabang discussion. Ay, hindi po, kailangan ko rin po yung resibo para makita ko po kung paano kinompute. Nung binabalik sa akin, alam naman pala nila yung computation. Tatanggalin mo muna yung tax doon sa kinain mo, sa portion ng kinain mo, then i-multiply mo siya sa 0.2%. Ito yung sinabi ko, ma'am, ano na lang po, kung ayaw nyo po magbigay ng discount, okay lang, wag nyo po ang discountan. Pero kung di-discountan nyo po ako, itama natin. So yun, ito yung point. Kung gagawin natin baptism, itama natin. Okay? Pero kung ayaw nating gawin yung baptism, sige, wag na. Kasi sa baptism. So, kunwari, iwiwisik-wisik lang yung gano'n. May chance naman na ilubog. Oo, may chance naman na ilubog. Wag na i-baptize kung gano'n. Yun din yung sa akin eh. Ngayon kung nasa disyerto ka, tapos gusto ko magpabaptize dito. Tapos meron ka lang tubig na siguro yun. Anoint mo na lang. Siguro mga ganong cases. Pero ang tanong, majority ba sa atin is nasa disyerto na ang tubig lang ay isang bote ng Hindi kasi ang tao mahilig sa ganun eh. Yung what if ikaw na lang ang tao sa mundo. Okay. Pero wala tayo sa what if. Diba? What if kayong dalawa na lang ang natitira? Ayaw mo ba siya? Yung what if is kapag nangyari yung scenario na yun, which is sabihin natin a very slim chance, then we'll get there. So, kumbaga, we'll cross the bridge when we get there. Pero ngayon, hindi kasi yan yung sitwasyon. Para isang kasalanan, kung hindi mo siya gagawin, may chance naman. Pero kung ang tingin mo sa akin is baptism ba is ritual lang siya. Okay? Although big deal siya dahil isa siya sa mga natirang practice along with the communion. Pero pa sa akin, yung life ng isang baptized na tao ay mas mahalaga kesa yung ceremony na inilubog siya sa tubig. Although tayo, sir, sa ating church, meron talaga tayong concrete na hold o concrete na kasi kapag ikay baptize, diba? Parang meron tayong concrete. Kasi meron tayong hinahawakan na physical evidence na nagpabaptize to. So, ibig sabihin, publicly, nag-commit siya. Dinedeclare niya na siya is Christian. Oo, kasi may tanong dun eh, di ba? Ikaw ba ay handang magpatama sa iglesia kung kinakailangan? Kung kinakailangan or i-encourage. Di ba? May ganun eh. Ikaw ba ay nananampalataya? Di ba? Yun. Pero syempre, umpisa nun, humingi ka ba ng tawad? Nanampalataya ka ba kay Christ? So, we commit ourselves first kay God because without that, we cannot commit ourselves to others. Yun ang main eh. Yun lang naman. Ala na ba? Mahaba pa yung susunod eh. Yung 12 to 20. O sige, yun muna. Sige. No? Yun mo yung part A at part B tayo. Guys, thank you sa pagsama sa amin sa first book ng Timothy. May pangalawa pa to eh. Meron nga. Tama. So yun lang guys. Goodbye. Bye.